sa kalis kami ay ibig sa Diyos Ama natin awang sanlibutan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak na ang kahulugay mapagpala ang Diyos. Si Juan ang tinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. At upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayoy wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang buog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko nilagak ang pag-asa.
Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong Magsitayo na po ang lahat. Alinatang kainise sa kaaway kaso kami sa kuko ng impyerno. Mga anak mo'y hinayo, magdiwang na Emmanuel ay darating mo Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at sila'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghanda ng kamanyang.
Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at tuwan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Sino po sa inyo ang nakakalimang araw na po ng simbang gabi? Mukhang inaantok pa ho kayo, pang-4 pa lamang po ngayong araw na ito. Ano? Sino po ang nakaka-4 na po na araw ng pagsisimbang gabi? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa patuloy po nating paghahanda at pagninilay, napakinggan po natin kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Naalala ko po, nung ako po ay bumisita sa isang simbahan, at doon po sa likod ng simbahan, ako'y nananalangin sa Diyos. At habang ako po ay nananalangin, meron pong tumabing isang babae sa akin. At napakalakas ng kanyang panalangin sa Diyos. Sabi niya doon sa kanyang panalangin, "Lord, sana po matagpuan ko na po yung aking mapapangasawa. Lord, sana po makita ko na po yung aking mapapangasawa." Dahil napakalakas po ng kanyang boses, sabi ko, sino kaya ho ito? Sino kaya ang babaeng ito? Kaya, nung binuksan ko po yung aking mga mata at titingnan itong babaeng nagdarasal,
Nagulat po ako. Nakatingin siya sa akin. Kaya ang sabi ko sa kanya, ay, hindi po ako yun ha. Hindi po ako ang sagot sa inyong panalangin. Pero alam niyo po, itong babaeng ito, nalaman niya na ako ay isang pari. At ang sabi niya sa akin, Father, pagdasal mo naman ako. Alam niyo po, makalipas ang ilang buwan, bumalik ko ulit siya. Sabi niya sa akin, Father, salamat po sa dasal ha. Sabi ko, bakit? Magpapakasal na po ako. Sabi ko, ilang taon ka na ulit? Sabi niya, Father, 55 na po ako. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, may asim ka pa. Pero anong pinupunto ko mga kapatid kung bakit ko ito nababahagi sa inyo? Dahil tandaan natin, ang bawat taong lumalapit sa Panginoon, kailanman hindi niya binibigo. Ang bawat taong nananalangin sa Diyos, nananalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi niya binibigo. Sa atin pong mga pagbasa para sa araw na ito, napakinggan po natin ang dalawang kwento. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Manoah. At sabi po dun sa ating unang pagbasa, si Manoah ay nananalangin sa Diyos. At ano ang kanyang panalangin sa Diyos? Na siya ay biyayaan ng anak. Pero may hadlang. Ano yung hadlang? Yung kanyang asawa ay matanda na. Yung kanyang asawa ay may edad na. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, halos kaparehas ng karanasan ni Manoah, ang karanasan ni Zacarias at ni Elizabeth. Nananalangin si Zacarias at Elizabeth, nabiyayaan din sila ng anak. Pero may hadlang. Ano po yung hadlang? Sila din ay matanda na. Si Elizabeth ay baog. At ano po yung magandang pagnilayan dito mga kapatid? Sa kabila ng kanilang kawalan, pinagkakalooban sila ng sagot sa kanilang panalangin. At tilang isang bagay na imposible, pagdating sa Diyos, lahat ng bagay nagiging posible. Ang isang bagay na imposibleng mapangyari, pagdating sa kagustuhan ng mahal na pong Jesus Nazareno, lahat ng bagay ay pwedeng mapangyari. Bakit? Hindi lang dahil makapangyarihan ng Diyos, bagkus ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Kung meron mang isang bagay po na gusto ko pong maalala ninyo, ngayong ika-4 na araw ng pagsisimbang gabi po natin, huwag po ninyong kakalimutan na merong Diyos na mabuti. At kung merong Diyos na mabuti, ang lahat ng bagay na inilalapit natin sa Kanya ay Kanyang tutok din. Lahat ng bagay na ilalapit natin sa Kanya ay Kanyang sasagutin. Pero tandaan natin, ang pagsagot ng Diyos ay hindi base sa kagustuhan natin, bagkus ang kasagutan ng Diyos nagmumula sa Kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya nga, kung isinasagot ng Diyos ang panalangin natin, may mga pagkakataon na hindi ito madalian. May mga pagkakataon na hindi ito mabilisan. Bagkus ito'y naayon sa oras ng Diyos. At ang oras ng Diyos ay oras ng Kanyang pagmamahal para sa atin. Ang oras ng Diyos ang pinakamagandang oras para sa atin. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, sa mga pagkakataon na ito, akala natin hindi sinasagot ang ating panalangin, tandaan natin ang kwento ng mga karakter na napakinggan natin sa araw na ito. Matagal din silang nanalangin. Pero ang sagot sa kanilang panalangin
ay hindi lang pagkakaroon ng meron, kundi ang sagot sa kanilang panalangin ay higit pa sa kanilang mga hiniling. Tandaan natin, simple lamang ang kanilang hiling, magkaroon ng anak. Pero sino ang binigay kay Manoah? Si Samson. Sino ang ibinigay ng Diyos kay Zacarias at Elizabeth? Si Juan Bautista. Sa madaling salita, sa paglapit natin sa Panginoon, ang mga kawalan sa buhay natin ay tunay na magkakaroon. Pero hindi lamang basta magkakaroon. Minsan, higit pa sa mga bagay na hinihiling natin. Kaya ano pong hamon sa atin mga kapatid? Sa patuloy nating paglapit sa Diyos, isang bagay ang hindi dapat mawala. At ano po yun? Ang pagtitiwala. Isang bagay ang hindi dapat mawala. Ang pagtitiwala. Na sa lahat ng mga bagay na hinihiling natin sa Diyos, ito'y Kanyang ipagkakatiwala at ibibigay para sa atin. Alam niyo po, minsan, naimbitahan po akong mag-bless ng isang bahay. At nung tinanong ko po yung may-ari ng bahay, sabi ko sa kanya, ano po ba yung babasbasan natin? Sabi niya sa akin, Father, pwede niyo po bang basbasan yung bahay ng baboy? Sabi ko, bahay ng baboy, babasbasan natin. Sumama po ako sa kanya, at pagsama ko po sa kanya, dumating ho kami doon sa lugar na sinasabi niyang bahay ng baboy. At pagpunta ho namin doon, sabi ko, nasan ho yung bahay ng baboy? Sabi niya, ito po, yung bahay po namin. Para po kasing bahay siya ng baboy, di ba, Father? Sabi ko, hindi naman ho. Maliit ho yung kanilang tahanan. Sabi ko sa kanila, ilan po kayong naninirahan dito? Sabi niya sa akin, Father, 16. 16? Kasya kayo dito? Sabi niya, iba po kasi ang natutulog sa umaga at iba ang natutulog sa gabi. Ako, parang shifting pala yun. Ano? Pero pagkatapos ho ng pagbabasbas, dali-dali ho siyang pumunta doon sa cabinet. Binuksan ho yung cabinet, kumuha ho ng isang bote na puno ng barya. At dali-dali pong ibinigay sa akin. Sabi ko pa kay tatay, Tay, wag na po, okay na po, marami po kayong gastusin. Hindi naman ho kailangan. Alam niyo po kung anong sagot sa akin ng tatay, Father, hindi ho yan para sa inyo. Ipangtulong niyo ho yan. Alam niyo ho, pabalik ho ako ng parokya ko ho dati, sabi ko sa sarili ko, Paul, huwag kang assuming. At kinabukasan, bumalik ulit yung tatay. At ang sabi niya sa akin, alam niyo, Father, walang-wala din naman talaga kami. Ako po ay isang pedicab driver. Ang asawa ko po ay nagtitinda ng sampagita. 4 ho ang aming anak. Yung panganay po namin, manganganak pa po. Walang-wala po kami. Pero isang bagay po ang hindi nawawala sa amin. Yung pagtitiwala. Na paglalagpasan po namin ang lahat ng bagay dahil nandoon ang aming pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, ang bawat panalangin ay tinutugon ng Diyos. Ang bawat paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay Kanyang tinutugon. At sa Kanyang pagtugon, isang bagay lamang ang patuloy na ipinapaalala sa atin. Magtiwala. Dahil tandaan natin mga kapatid, lahat ng nagtiwala sa Diyos ay tunay niyang kinalinga. Lahat ng nagtiwala sa Diyos, kailanman hindi niya iniwan at pinabayaan. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailan may hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Ang ating panalangin, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa ating pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloyin nawa ng Diyos sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao na. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ng iyong sambayanan at sa pag-aalay namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon. Anak at iyak, dala sa altar mo. Pati puso namin isip, tinataas sa'yo. Habang naghihintay, kami kay Kristong Saan upang maging si Kristo tunay kapayapaan manahan sa aming Magsistayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanilinawan ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang napairita sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sa amin. Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nakalis ng mga kasalanan sa Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Pasalamatan po natin ang nag-alay sa misang ito, ang mga extraordinary ministers of Holy Communion. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutubin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Pagkatapos natin manalangin, sa labas ng simbahay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino'y nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin.